Sumabog ang bomba sa loob ng OTAN dahil pumasok si Peter Hegseth sa Brussels nitong Huwebes, ika-18 ng Hunyo, 2026. Sinabi niya sa mga kaalyadong Europeo na papel na tigre ng alyansa. Isang kalsadang one-way at pasaning matagal ng sinagot ng pera, ng mga sundalo at ng pasensya ng Estados Unidos. Umabot ang paniningil sa mga ministro ng depensa ng NATO sa punong tanggapan ng alyansa sa Belgium. Dumating ito kasabay ng paghihigpit ng Europa sa mga patakaran kontra iligal na imigrasyon. Habang tumutugon ang merkado sa kasunduan ni Trump sa Iran at bumababa ang presyo ng langis sa $74 kada bariles sa Amerika, lumitaw ang malaking pagbabago. Pinipirilit ni Trump ang mga kaalyado na tigilan ang paggamit sa Estados Unidos bilang libreng panangga. Nagsalita si Hegseth katabi si kalihim, General Mark Rutte at nagbigay ng mensaheng ayaw marinig ng maraming lider sa Europa. Hindi sapat ang komite, pagpupulong, bandila at pahayag ng NATO, dapat maging tunay itong lakas. Ano ang ibinunyag ni Hegseth sa loob ng NATO? Bakit naiipit sa alanganin ng Europa? Paano ginawang pagpapakita ng kapangyarihan ni Trump ang panggigipit militar, imigrasyon at langis? Ikukwento ko lahat ng ito sa'yo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ayon kay Hegseth, dapat akuin ng mga kaalyado ang pagtatanggol sa sarili nilang republika at binalaan na rerepasuhin ng Estados Unidos ang presensyang militar nito sa Europa. Ibinigay ang pahayag sa pagpupulong ng mga ministro ng depensa ng OTAN sa Brussels na nagbigay diin kung gustong protektado, kailangan magbayad, maghanda ng tropa at panindigan ng mga pangako. Sinabi niya na may ilang bansa na mabibigo sa pagsusuring ito at may iba namang papasa ng madali. Ibig sabihin nito, titingnan ng Washington ang mga base, tropa, kontribusyon, access militar, suporta sa panahon ng krisis at ang tunay na kahandaang kumilos ng mga Europeo kapag nakataya ang seguridad ng kanluran. Ang pinakamabigat na sinabi ay ang pagtulad sa NATO sa tigreng papel. Ayon kay Hegseth, matagal ng one-way ang alyansa. Ang Estados Unidos ang nagbibigay ng lakas militar, teknolohiya, intelihensya, aircraft carrier, mga jet fighter, nuclear deterrence at presensya sa lupa ng Europa. Ang ibang bahagi ng Europa ay mas gustong magtipid, magreklamo at umasa kay Washington para sa solusyon. Mula pa unang termino sa White House, sinigilan ni Trump ang bayaring ito at ngayon lumagpas na ang gobyerno ng Amerika mula reklamo patungong aktual na pagrerepaso ng estruktura ng militar. Hindi basta-basta ang pressure na ito. Nag-iwan ng sugat sa NATO ang digmaan na kinasasangkutan ng Iran. Ayon sa balitang internasyonal, pinuna ni Hegseth ang mga kaalyado na hindi sumuporta sa US sa panahon ng krisis. Kasama rito ang panahong kailangan ng Washington ng access, base, airspace at suporta. Para sa Administrasyon Trump, walang tunay na alyansa kung ang isa ay humihingi lang ng proteksyon sa takot pero umiiwas sa panganib. Diyan lumakas ang ekspresyong papel na tigre. Sa papel, mukhang higante ang NATO. Sa desisyon, kinuwestiyon ni Hegseth ang mga mas piniling magpa-picture at iwan ng responsibilidad sa mga Amerikano. Sinikap ni Rutte panatilihin ang imahe ng pagkakaisa, ngunit ipinakita ng pagpupulong na may kapalit na ngayon ito. Nasa yugto na ang NATO na hindi sapat ang mga hungkag na pangako. Ang talumpati ni Hegseth ay nagsalita tungkol sa isang NATO 3.0 na may tunay na depensa, matibay na kapangyarihan at mas kaunting pagdepende sa Estados Unidos. Direktang apektado ang mga pamahalaang Europeo na matagal nang umaasa sa Washington bilang sigurong militar. Iba ang lohika ni Trump. Ang kaalyado na gustong protektahan ay kailangang maging kaalyado sa gawa, hindi lang sa opisyal na pahayag. Mabigat din ang hinihining dagdag na gastusin para sa militar. Matagal nang pinipilit ni Trump ang NATO na itaas ang mga pamumuhunan sa depensa hanggang 5% ng Gross Domestic Product GDP pagsapit ng 2035 kabilang ang pangunahing depensa at mga gastusin na may kaugnayan sa seguridad. Binago ng puntong ito ang usapan sa alyansa. Dati, maraming pamahalang Europeo ang tingin ay labis ang hinihingi ng mga Amerikano. Ngayon, dahil sa digmaan sa gitnang silangan, pagdiin ng Rusya sa silangang Europa, mga drone na tumatama sa Moscow at banta sa enerhiya sa kipot ng Hormuz, dumating na ang bayarin. Napagtanto ng Europa na mas magastos umasa sa ibang hukbo kapag may crisis na dumating. Ipinakita ng pamahalaang Amerikano na seryoso ang muling pagsusuri sa tropa, hindi lang banta.
Binanggit ni Hegseth ang pagbawas ng puwersa kumpara sa pinakamataas na bilang pagkatapos ng 2022 at sinabi niyang maaring ibalik ang presensya ng Amerika sa dating antas. Ibig sabihin pwedeng ilipat ng Washington ang ilan sa kanilang puwersa, bawasan ng ambag sa ilang estruktura at humingi ng mas malaking ambag mula sa mga kaalyado. Para sa mga Europeo, mabigat ang babala dahil marami pa rin mahahalagang kakayahan ng umaasa sa Estados Unidos. Mga eroplano, drone, intelihensya, lohistika, depensa sa himpapawid at pinagsamang pamumuno. Lalong tumindi ang epekto ng sinabi ni Hegseth dahil kasabay ito ng pagbabago sa politika ng Europa. Nagpatupad ang European Union ng bagong patakaran para pabilisin ang pagpapauwi ng mga walang legal na karapatang manatili sa bloc. Pinapayagan ng pakete ang mga mekanismo tulad ng mga sentro ng pagpapauwi sa labas ng European Union, kooperasyon sa pagitan ng mga gobyerno at mga utos ng European na pagpapauwi. Matagal na pinuna si Trump sa hangganan, deportasyon at soberanya, pero ngayon ginagaya na ng Europa ang mga ideyang dati nilang tinawag na radikal. Hindi aksidente ang pagbabagong ito sa migrasyon. Simula noong krisis sa migrasyon 2015, 2016, nahaharap ang mga gobyerno sa Europa sa matinding presyur mula sa lipunan, sobrang dami sa hangganan, paglakas ng mahigpit na partido sa imigrasyon at pagkagalit ng bahagi ng populasyon. Laban sa mga elitista na tinatalakay ang pagtanggap, ngunit hindi iniisip ang epekto sa seguridad, pabahay, trabaho at pambansang pagkakakilanlan. Matagal nang binabala ni Trump na binabago ng mahinang hangganan ng bansa mula sa loob. Ngayon, sinusubukan muling kunin ng European Union ang kontrol dahil sentro na ng eleksyon, kalsada at parlamento ang problema. Sa parehong kaso, ang mensahe ay soberanya. Karaniwang nag-outsource ng seguridad ang gobyernong hindi kayang protektahan ang hangganan. Isang elite na naniniwalang lahat ng problema ay nasosolusyunan ng pagpupulong ng European Union ay hindi agad mauunawaan ng armadong kalaban, kartel, mapanupil na rehimen at illegal na daloy ay hindi sumusunod sa magagandang talumpati. Dinala ni Hegseth ang ganitong pagmulat sa katotohanan sa NATO. Dinala naman ng European Union ang pagkabiglang ito sa kanilang patakaran sa migrasyon. Si Trump ay lumitaw bilang leader na nagtulak sa debat bago pa ito maging kadyat na usapin. Pinalakas ng langis ang parehong mensahe. Matapos ang kasunduan ng US at Iran, bumaba ang presyo ng baril ng langis ng Amerika sa $74 habang ang Brent ay nasa $78. Tumugon ang merkado sa inaasahang unti-unting pagbubukas ng kipot ng Hormuz at sa pagbuti ng daloy ng enerhiya. Tumaas ang Dow Jones dahil sa optimismo mula sa kasunduan. Ang index ay malapit na sa 52,000 puntos matapos ang bagong record habang tumutugon ang mga mamumuhunan sa bumababang panganib sa gitnang silangan. Mahalaga ito dahil makikita na hindi lang militar ang sentro ng panlabas na politika ni Trump. Naapektuhan nito ang merkado, langis, kumpiyansa ng mamumuhunan at inaasahang antas na implasyon. Layunin ng White House na gawing katatagang pang-ekonomiya ang lakas. Hinamon ng Hegseth ang NATO, pinipilit ni Trump ang Iran, bumaba ang presyo ng langis at gumaan ang Wall Street. Ipinapakita ng reaksyon ng mga personalidad sa Europa ang kanilang pagkailang. Sa Alemanya, nagpakita ng pag-aalala ang mga opisyal ng depensa tungkol sa anumang sobrang mabilis na pag-atras ng mga kakayahan ng Amerika dahil alam ng Europa na hindi pa nito napapalitan ng Estados Unidos sa mga mahahalagang larangan. Ito ang kontradiksyon na inilantad ni Hegseth. Maraming leader sa Europa ang binabanggit ang estratehikong autonomiya. Ngunit kapag binanggit ng Washington ang pagbabawas ng presensya, nagkakaroon ng babala. Nakakatulong ang paghahambing sa ibang reyon para maintindihan ang laki ng inaasahan. Natutunan ng Israel na ang soberanya ay kailangan ng laging kahandaan, teknolohiya, intelihensya at mabilis na desisyong pampulitika. Ang mga bansa sa silanggang Europa na mas malapit sa banta ng Russia ay mas nauunawa na hindi dapat ituring na luho ang depensa. Samantala, ilang bahagi ng kanlurang Europa ay nagpaliban ng responsibilidad, pinuna ang patakaran ng Amerika at umasa sa proteksyon nito. Ibinunyag ni Hegseth ang hipokrisya sa publiko. Ako si Milson Alves, internasyonalista at layunin kong panatilihin kang maayos na informadong may katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel at sa dulo, tingnan mo ang mga komento para mas lalo kang maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.